Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. So, last time, na-content ko si Sir Nomer Mindmaster, no? Sa pagpapanood ko, pagre-research ko dun sa ano niya, dun sa background niya. May mga na-discover ako na mga bagay-bagay. So, yan ang pag-usapan natin ngayon. 'Di ba? Ang napanood ko nung una, itong sa Rated K na interview kay Nomer Mindmaster, no? Ano lang natin, i-recap lang natin. I'm so sorry, ganito ako mag-reaction video, ha. May reason po ako kung bakit ganito. Ganito ang format ng reaction video ko. So i-play natin to, mga men. Na Mindmaster. Today I'm going to perform telekinesis in an attempt to tip this empty drink can up on its end using nothing but my mind. You guys ready? Check it out. Pinakamalakas na klase ng aktibong psychic power, ang telekinesis. Ang telekinesis ay gumagamit ng lakas ng isip para mapagalaw ang mga bagay na nasa ating paligid. Jedi, no? Pero ayon sa nakilala naming si Nomer Lasala, o mas kilala ngayon bilang The Mindmaster ng Pilipinas, napapagalaw daw niya ang mga bagay dahil sa energy din ng kanyang mga kamay. Tulad na lang nitong kinunan naming actual video kung paano niya nagagawang. Ito same ito sa ano do sa napanood natin kay Julius Babaw na ginagawa niya. Mamaya i-revisit natin yung kay Julius Babaw at i-breakdown natin kung paano ginagawa ni Sir Nomer yung mga ganyan trick. 'Di ba? O ito yung unang trick na ginawa niya dito. Naming energy. So kung makikita nyo dito, mga men, i-zoom ko, ha. Kung makikita nyo dito, may ginagawa siya na binibend niya yung fork, yung tinidor. So i-play ko lang, ha. Din ng kanyang mga kamay. Tulad na lang nitong kinunan naming actual video kung paano niya nagagawang baluktutin ng mga kubyertos na bakal sa isang iglap lang. Nakakamangha, hindi ba? Talagang pambihira. Paano nangyari yon? Paano nangyari yung ano? Yung nabebend on the spot, ano? Dahil sa energy din ng kanyang mga kamay. Nyo, ha? Na lang nitong kinunan naming actual video kung paano niya nagagawang baluktutin ng mga kubyertos na bakal sa isang iglap lang. Galing ng ako sa akin acting yun, eh. May tawag sa ganyan, mga men. Alam niyo yung ratcheting? Technique ng mga magician yun, eh. Ipapakita ko sa inyo, ha, mga men, ha. Yung tinatawag na ratcheting, ito in-explain ni James Randi, eh. Si James Randi po, yan yung debunker ng mga psychics. Kaya lang patay na si James Randi. Ito yung tinatawag na ratcheting na technique na ginagawa ng mga magicians. So, ang naging main ni James Randi, kilala nyo si Uri Geller. Diyan sumikat si Uri Geller, yung Israeli na nagbe-bend ng spoon. 'Di ba? Maraming napaniwala si Uri Geller nung 1970s na siya yung isa siyang psychic. So ito yung technique na binunyag ni James Randi. Seriously. So I decided to show, for starters, that I could at least duplicate these effects using trickery.
Now, a key can be displayed in such a way that it looks like it's bending. For example, just by stroking it, you'd swear that it's bending right up before your eyes. Nagbebend, ano? Magicians call this process ratcheting. But to do this, the key has to be bent in advance. The hard part, of course, is how to go about bending the key without letting them catch you. Now, there are several ways. I could, for example, take it and press the tip against the top of the table. That would do it. Or in shifting my chair backwards or forwards, as I just did. So, ang ina-explain ni James Randi dito, para mabilis tayo, inaano niya, nililito kayo ng mga mentalist. 'Di ba? Yung bend na yung spoon bago niya pabendin. Tapos papakita niya halimbawa, ito, kumuha ako ng tinidor eh. Nakita ko dun sa somewhere, 'di ba? Hindi ko 'to ginagamit ha. Naka-bend na daw talaga 'yan. Yung spoon na 'yan, spoon, yung fork na 'yan, naka-bend na talaga 'yan. Ang ratcheting daw, sabi ni James Randi, papakita sa audience yung position na mukha siyang hindi bend. Tapos habang kunyari minamagic, minumove mo lang yung kamay na gumaganon kunyari, na nagbe-bend siya. Tapos pag sideways mo na, bend na talaga siya. Nagigets nyo? Sa unang itsura, mukha siyang hindi naka-bend, di ba? Pag nakaharap sa'yo ng ganyan. Then habang minamagic mo, minumove mo lang yung yung fork pa ganun eh. Para magmukhang nag-bend siya eh. O gusto natin i-bend pa natin ng konti ha. O ito, mukhang bend na yan, ano? Yung itsura niya, mukha siyang okay sa harap ng camera. Pagka ginagano mo, pagka ini-straight niya na, nagbe-bend siya, men. Nagbe-bend siya. Pero hindi niyo pinapansin itong ginaganon ko lang. Ang ginagawa ko, ginaganyan ko lang sa harap ng camera. Kaya pag tiningnan niyo sideways, bent na. Ganito yung nangyayari kay Sir Nomer. 'Di ba? I-rewind ko ng konti ha. Ratcheting yung ginagawa ni Sir Nomer. Baluktutin naming actual video. Nakikita mo yung yung daliri niya yung sa baba. Inaano niya lang men eh. Tulad na lang nitong kinunan na. Tamo ha. Tingnan yung daliri niya sa baba, 'di ba? Ginagano niya, tinutupi niya lang yung yung fork. Naghahang yung utak ko. 'Di ba? Itong bandang tingnan niyo, tong kamay na to. Habang ganun sa ginawa ko, 'di ba? Tulad na lang nitong kinunan naming actual. Yun nga ifo-focus ko. Kasi nagfo-focus kayo doon. Tingnan niyo to ha. Yung kamay ni Sir Nomer. Ito. Video kung paano niya nagagawang baluktutin ng mga kubyertos. Yung kamay niya yung kamay niya yung gumagalaw. Ay pagpatuloy pa natin tong trickery na ginagawa ni Sir Nomer. Tabakal sa isang iglap lang. With watching drama pa, di ba ganun na ganun din naman yung ginawa ko? Di ba? Hindi lang ako marunong yung kung paano kayo lituhin para hindi ma-focus yung attention nyo sa camera. Yun na yung talent ng mga magician, 'di ba? Then next, 'di ba? Anong trick yung gagawin niya next? Nakakamangha, hindi ba? Talagang pambihira. Panganay sa limang dito ako medyo parang nabuwisit ng konti eh. Ayoko kasing niloloko yung kapwa ko Pilipino. Diba? I'm so sorry. Alam ko naman na entertainment yan, yung magician. Pambubudol ba yung ginagawa ni Sir Nomer? Hindi naman siguro. Kasi trabaho niya kasi maging entertainer eh. Diba? Trabaho niya talaga na magpakita ng talent. Ginagawa ng magician. Hindi naman illegal ang pagiging magician. Ang ayoko lang, yung niloloko tayo na parang binibigyan ng mga ganitong backstory. Diba? Talagang pambihira. Panganay sa limang magkakapatid si Nomer. 9 years old pa lang daw siya nang bigla niyang nadiskubre ang kakaiba niyang kakayahan gamit ang power sa kanyang kamay. Yung lunchbox ko, inaabot ko. Yung school bus nasa labas ng bahay, nagmamadali ako. Yung lunchbox lumapit. Lumapit ako. Nasa long table, nag-slide.
hindi siya Ngayon, ang hindi ko naiintindihan, bakit hindi mo kayang i-demonstrate ngayon yan? Ng live, yung nagawa mo na pala yan nung bata ka, matanda ka na ngayon, di ba? Ba't hindi mo ma-demonstrate ng live? Di ba, men? Hindi ko nagigets yan eh. Mas maganda yung nagagawa mo sa istorya kaysa sa actual. Di ba? Iwala nung una kung paano nangyari ang nakakamanghang karanasan na yun. Siyempre, at as a 9 years old, nagtaka ka talaga. But I didn't know na ang kamay pala natin can emit energy. As early as 9 years old, nung na-discover ko, nag-aral ako, umupunta ako sa mga library. Meron namang mga books eh. Ang naging foundation ko, yung Silva Mind Control Method. Nung 16 years old ako, na-meet ko yung mentor ko. Yung mentor ko is a European mentalist. In fact, pwede nating i-demo sa mga nanonood. European mentalist, na-research ko rin yun. Ang nasabi yun sa isang interview niya eh. Si David Elephant. Di ba? So ito yung interview na nakita ko, yung sinasabi niya mentor, na isang magician din. Di ba? Play natin to. Dumaan siya sa pagsasanay ng isang sikat na European mentalist na si David Elephant. It's a skill that I developed over the years. Aaralin mo yung hypnotism, aaralin mo yung psychology, aaralin mo yung iba-iba pa. True naman yon, ano? Ako, para sa akin, para maging magaling ka na magician, kailangan aralin mo lahat yan kasi kailangan maano mo yung pattern ng tao eh. Mapag-aralan mo eh para madali mo silang ma-manipulate. Yes, manipulate mga flavors niya. Kung baga yung magic is sleight of hand, yung mentalism naman is sleight of the mind. No, sleight of hand din yung ginagawa mo, men. Ayoko ng ganyan talaga na aminin mo naman na magician ka. Sinubukan namin ang kakayahang ito ni Nomer sa ilan naming mga kabrigada. So, laging brief interview lang yung napapanood ko sa kanya. Pagpatuloy natin yung doon sa Rated K na segment niya. Wait. Ito pala yon. May nakita akong lumang video. Ito yon, yung kasama niya si David Elephant. David Elephant. Ba't kay Elephant ang name nito ni Sarah? Di ba? Yan yung siya. Hula din ba yan? Is it like something... Tinatanong sa kanya kung ito yun. Di ba? Okay. Mentalism is a part of magic entertainment. But what we do differently is... Di ba? Part of entertainment lang pala yan, men eh. Yung mo yung nagsabi, yung mentor mo yung nagsabi. Mentalism is a part of magic entertainment. Diba? Part of magic and entertainment. Kasi nga kung totoo yan, yung ginagawa mo na yan, katulad ng kiniklaim mo, wala ka ng kondisyon na sasabihin. Tamo, lahat ng trick na ginagawa niyan, bagamat hindi ko naman kayang i-debunk lahat, mga men, hindi ko kaya i-debunk, kasi kaya nga magic may mga secrets yan. Diba? Yung mga hinahati yung katawan, tapos nabubuo uli. Alam naman natin hindi totoo yun, pero that's magic. Diba? Hindi naman dapat natin seryosoin yun. Dahil kung halimbawa, kung totoo yung mentalism na yan, bakit lahat ng lagi may kondisyon? Halimbawa, mag-isip ka ng number from 1 to 10. Di ba hindi ba pwede mag-isip ka ng random number? Tapos huhulaan ko kung ano yung number na naisip mo. Di ba? Palaging may condition yung magsulat ka ng bagay, di ba? Hindi na lang direct, tsaka kung totoo yung mentalism hinahire na dapat ng yan eh. Ng mga NBI yan eh. Pag halimbawa yung may ini-interrogate silang kriminal, mas accurate yan kaysa sa lie detector. Kasi yan, nababasa mo talaga yan sa isip eh. Ang lie detector, nagbabase lang yun dun sa doon sa reading ng pulse mo or ng sweat gland o kung ano pa man yung criteria ng hindi talaga nababasa ng ng lie detector yung isip mo. Nagre-rely lang yun dun sa symptoms na nilalabas ang katawan mo.
'Di ba? Unlike mentalism, nababasa di umano niya sa isip. Bakit hindi i-hire ng NBI yan? Ang dami matutulungan yan eh. Kaya nga lang, hindi pwede i-hire ng NBI kasi nga, trickery nga yung ginagawa. 'Di ba? Ayan o, mentor niya na yung nagsabi na entertainment lamang yan. Yung ginagawa nila. O, pagpatuloy natin yung yung nangyayari dito sa Rated K. 'Di ba? Ngayon, again, solid yung fork. Ganito yung ginawa niya kay solid Julius Babaw, 'di ba? Dito medyo sumablay siya dito. Pinaulit niya to kasi hindi niya na magawa yung pagbend ng fork, 'di ba? Ganito din yung ginawa niya kay Julius Babaw. Solid to watch. Hindi ko alam, ibebend mo, bakit ka lang ganunin mo pa? Kasi yun eh, trickery nga yun eh. Bakit ka lang ganunin mo pa? Dito kasi sa video na to, makikita nyo mga men, ina-attempt niyang i-bend yung ng one-handed yung fork. Dumudulas isa pa. Anong gagawin niya patutuloy niya yan? Sabihin niya parang nangyari. Hindi niya na ma-bend kasi nga twisted na yung niya eh. Twisted na yung fork niya eh. Kung makikita nyo, diba? Twisted na yung fork niya, hindi niya mabibend. Need niya ng bagong tinidor. Ibabaluktot natin. Then siguro bago na lang. Bago na kasi hindi niya kayang baluktutin ng katulad nito. Kasi nakatwist na yung fork niya eh. Ngayon, dahil bago na yung tinidor niya, masdan ninyong mabuti. Masdan nyo talaga mabuti. Ito, ang tip ko dito, wag nyo tingnan yung tinidor, ang tingnan nyo yung kamay niya. Iso-slow motion natin ha, para mabilis tayo. Ayusin ko lang yung monitor nyo dito. Last time hindi ko na ipapakita na maayos eh. Diba? Kung makikita nyo dito, i-clinch niya yung kamay niya. Hahawakan niya ng buo. Then pipilitin niyang ma-bend yung pork. Yung fork. Ang ganitong ginagawa niya, slow motion ha. 'Di ba? Ako muna tingnan niyo. 'Di ba? Alisin na natin yung ganun. 'Di ba? Straight 'yan mga kababayan ko. Straight 'yan ha, straight. Ang gagawin niya one-handed, nakaganyan siya eh. Tapos gaganon niya, i-bend niya. Hindi nyo napapansin yan. Tapos pagka nyo, nakita nyo, naka-bent na yung fork. Hindi na masyadong bent, Pero ang logic behind nun, nakaganyan siya, i-bend niya yan habang ginaganon-ganon niya. Dahil naka-bend na, pag tiningnan nyo ngayon, bent na yung attempt ko ha. Diba sa paulit-ulit na ginagawa ni Sir Nomer, napapag-aralan ko na kung paano ginagawa. Ito, straight to ha. Straight tong fork na to. Straight. Gagawin ko, hahawakan ko, ganyan, dahil ganyan, hahawakan ko ng ganyan. Then, lilituhin ko kayo, gaganon-ganon ko kayo. Ganyan, bebend. Tapos, ganyan, pagka tinignan nyo, nakabent na. Kasi nga, binend ko ng one-handed. Ganyan. Katulad ng ginagawa ni Sir Nomer, balik tayo dito. I-rewind natin ng konti ha. Ganon ang ginagawa niya. Pag ganyan, titingnan nyo yung diba? Nakita nyo kung paano yung niya, kamay niya, kung paano siya kagigil. Tapos yung thumb niya nandito sa head ng fork. Kasi tapos biglang magbabago yung itsura ng hand niya dahil na-bent niya na. Diba? Bigla naging ganun na lang. Kasi nga binibend niya yung Hindi mental power yung gamit ni Sir Nomer. Trickery. At lumalambot na parang matutunaw. Diba? Sabay ganun na lang paghawak niya. Malungkot na nga ito ng tuluyan. Ito pa. Same trick papahawak niya kay Derek. Kung matigas. Heto pa, ulitin natin at huwag kayong kukurap. Iramin ko yung kamay mo.
I'll put it I'll put it back straight. Yan yung I'll put it, tama ha? Sarado. I'll put it back straight daw. Pero kung makikita nyo, nung binigay na ni Nomer yung tinidor dito, naka-twist na siya. Twisted na yung tinidor niya. Ayan oh. Ito yung tinidor niya, tapos hindi na pantay yung tinidor, kaya pagka lumabas yung Sarado ka ba? Medyo bent na, pati nga ito na bent na eh, sa kakatwist niya eh. Ito daw ang dahilan. Naglalabas daw siya ng life force o enerhiya sa kanyang katawan. Kaya niya nagagawa ang mga ito. Huwag masyadong matigas, direct. Yan. Pabayaan mo lang siya umikot. Subukan mo siya ibalik kung kaya. It's not possible, matigas. Not possible, matigas. Ako nga, nagawa ko yung bending mo eh. Kaya ko rin ba dito? Kasi nakita nga na bend nga yung ito ha, may technique dyan. It's not matigas. Na-booking ni Julius Babaw eh. I-revisit natin yung video kay Julius Babaw ha. 'Di ba? I-open ko lang yung video kay Julius. Hindi, may trickery pa bang gagawin niyan? Tapusin muna natin 'to kasi sinasabi niya daw hindi daw matigas daw eh. 'Di ba? Pag na-twist mo yan siguro certain angle, mukha talaga solid na yan. Kaya nga nagpapalit ka ng 'di ba? Tinouch kita, taas ka man. Wala na to, hindi na to. Iba na yung trick niyan. O, lipat tayo dito kay Julius Babaw ha. I-revisit natin yung kabuuan kasi ng trick na yun kay Julius Babaw eh. O, ito yung video kay Julius Babaw. Ayusin ko lang yung view ha. Ito yun. Play natin to ha, tong video ni Julius Babaw. Live tayo, no? Yeah. Actual to na mapapanood nila. Yes. Telekinesis is a form of science, ba? Tele kasi means distance. Kinesis is movement. So, actually, ang mas proper term nga is psychokinesis. Psycho, hindi tele. Okay. Okay. It's a fork na galing sa kanila. Let me touch it first para sure tayo. Akin na pa po. Kaya to, ito yung fork ha. Sinabi ni Julius Babaw, kaya to, malambot lang eh. Sabing ganun kasi ni Nomer, ini-imply niya na yung fork daw na yun ay galing daw sa kanila. 'Di ba? Pero may sinabi si Julius Babaw dito. Ano ha? So, actually, ang mas proper term nga is psychokinesis. Psycho, hindi tele. Okay. Okay. It's a fork na galing sa kanila. Let me touch it first para sure tayo. Akin na pa po. Kaya to, ito yung fork ha. Talaga, kaya? Sige nga, gawin mo. Hindi, sabihin, kanina kasi yung pinahawak ko kay Nomer medyo matigas. Diba? May una palang pinahawak sa kanya na fork na medyo matigas eh. Tapos niya, pinalitan na ng manipis. Diba? Ito medyo manipis-nipis. Ayan, para makita lang nila. Ayan, nakikita ko. Normal fork sa bahay. Normal fork. Normal pero kahit anong gawin kong bend dito, hindi ito mag-bend unless i-bend ko siya. Kailangan pagkatapos ito, Nomer, turuan mo ako ha. Paano mag-bend ng fork ha. Using my mind. Subukan muna natin siyang pagalawin. Sige, pagalawin muna natin. Pwede ba? Oh my gosh. Kita ba dito? Ito hindi ko naiintindihan. Diba? Naisabi ko naman na sa inyo yan, yung trick na yan, na kung paano paggalawin. May nag-expose na rin ng magician yan na ang gamit naman pencil ganyan. Ipakipanood na lang po yung unang video na ginawa ko. Pwede nyo naman i-search yun sa Nomer Bungo TV. Yung explanation niyan, binublow niya lang, hinihipan niya lang yan. It's either gamit yung bibig or yung ilong. Kaya kung mapapansin mo, binabalance niya lagi yung tinidor. 'Di ba? Nagawa niya na yan dito kay Arnold Clavio eh. Ipapakita ko muna sa inyo ha. Same concept din. Palaging may condition, kaya nga sinasabi ko sa inyo mga men eh. Pag gumagawa ng trick to si Sir Nomer,
palaging may ano, may kondisyon. Pakita natin tong ano ni ganyan din yung kay Arnold Clavio. 'Di ba? Masyadong unstable yung ano yung tinidor na pinapakita niya. Yung position ng tinidor. Ito yan, oh. Ito ay 9 years ago. Play natin to. Okay. Alright. Sige, I'll just try to balance yung fork. Okay. Diba, ganyan din, oh. Kung mapapansin mo yung concentration nung ano niya, nung ilong niya or that's it. Niya, ayos. Okay, diba? Hindi, pakita na nga natin yung ano, yung gusto ko kasi may bus yan eh, kung paano nagagawa. Syempre iisipin niyo yun. Paano nagawa yon? Dito kay ano, yung kay James Hendrick uli. Ayun kasi hindi mapakali pag hindi nalalaman eh. So nagawa na yan, yung pencil trick kasi. Ito yan, oh. Same concept din, ilalagay kasi yung pencil sa edge. 'Di ba? Gagalaw gamit yung mind daw. Diba? Napapagalaw niya rin yung pencil. 'Di ba? Ngayon dinemonstrate din ni James Randi. Ganito, si James Randi uli nag-demonstrate. Pencil reacts to even the currents of the air conditioning in this studio. It will be very difficult to try to put controls on it in such a way that normal currents of air that are present all the time would not move the pencil. For example, diba? It moves very, very easily. Dinemonstrate ni James Randi gamit yung pag-blow sa bibig or sa ilong. 'Di ba? Kung paano ginagawa 'yon, hindi ko alam. Kasi mga magician yan eh. May special talent yung mga yan. Meron pa doon sa unang video ko kasi diniscuss ni James Hendrick kung paano niya ginagawa yung pag-blow nang hindi nahahalata. 'Di ba? Hindi pwede yung gano'n, hindi pwede. Merong way yon na technique. Kalkalin niyo na lang yung video ko na yon. Boring kasi yun eh. Sobrang daming sinasabi doon eh. So balik tayo kay Julius Babaw. So maliwanag, yun yung ginagawa ni Sir Nomer. 'Di ba? So natin to. Post natin sa ating director. Walang special effects to guys, sa totoo to. Live. Actual yan, actual na napapanood nyo sa inyong mga tao. Actual na tinitrick kayo. I'm doing this para walang tali. Walang tali yan. Tama yung itsura, ni Sir Nomer yung tingnan nyo. Diba? Gosh! Gusto ko yan. Wow! Gusto ko yun! Gusto ko matuto niyan. Ang technique dyan kasi, lagyan nyo ng confetti yung gilid nun. Pag yung mga confetti gumalaw din, hinihipan nga mako-confirm. Anyway, bahala kayo doon kung kung maniniwala kayo hindi. Pero ito walang kawala to si Sir Nomer, 'di ba? Makikita nyo dito, mga men, yung kamay niya ang tingnan nyo, wag yung fork ang tingnan nyo, yung kamay niya yung tingnan nyo. Makikita nyo dito, hahawakan niya yung dulo ito. Diba? Hawakan niya yung dulo. Gusto ko yun! Gusto ko matuto niya. Ganito yung ginawa niya doon sa Rated K, kaya lang mas malinaw dito eh. Pagka hawak niya yung doon sa dulo, binibend niya na yan dyan. Binibend niya na yan. Kunyari, dinidistract lang kayo. Asan ba yung camera? Asan ba yung camera pero binibend niya na. Diba? Inaano lang kayo eh. Mini-misdirect. Sleight of hand yung ginagamit niya. Pa yan? Tagal-tagal naghang pa. Pag bitaw niya, nakabend na yon. Diba? Bigla na gano'n. Ito yung technique na sinasabi ko na nililito kayo. Slow motion natin mga men ha. Yung super slow motion, 0.25. Pag pinlay natin, binibend niya. Ayun nakikita nyo, binibend ng kamay niya.
Di ba? Binibend na kamay niya. Nakikita nyo ba? Binibend na ng kamay niya, men. Oh. Pag pinakawalan niya yan, pag pinakawalan niya yan, oh, di ba? Nakabend na agad, men eh. Nakabend na yung dulo ng ng tinidor niya eh, bago niya pakawalan sa kamay niya eh. Para pag ginanon-ganon niya na sa inyo, kala nyo nagbe-bend, pero bent na yan bago niya papakawalan ng kamay. Diba? Anong power yung pinagsasabi nito na nung bata pa siya diba? O next. Same routine ito yung ginawa niya sa Rated K eh. Oh my God, yan na. See yung time, nag-bend. O ito, isa pang trick. Hahawakan niya uli yung dulo, no? Hahawakan niya yung dulo, oh. Ito na naman yung trick na yung pinerform natin kanina, yung ginaganon-ganon niya kunyari yung pero habang ginaganon niya, slow motion natin, ha? Gigil na gigil eh. O, slow motion natin, oh. O, di ba nakikita niyo kung gaano siya kagigil, kung paano niya i-push yung di ba? Ganito na yung pagkakahawak niya sa sa tinidor, men, oh. Nakaganyan na siya, oh. Nakaganyan na siya kasi nga pinupush niya yan eh. 'Di ba? Nakaganyan na yung paghawak niya. 'Di ba? Habang paunti-unti niyang binibitawan, ginaganyan-ganyan niya kasi nga na-push niya na. After niyan, you know, the illusion with the pencil na akala mo lumalambot. I started with that. Eventually. Oh my God! Diba? Then another trick. Tingnan niyo yung kamay, ha. Oh. Tingnan mo yung gagawin ni Sir Nomer, ha. Masyado ba bilis ang kamay nito ni Sir Nomer, eh. Oh. Hahawakan niya ulit. Oh, ngayon, i-straight niya daw. Ang sasabi niya, tingnan mo yung trickery na ginagawa niya dito. I-straight niya daw kunyari. I'll pull it back straight. Oh. Pero nakita niyo yung ginawa niya, tinwist niya eh. Tinwist niya na agad, men eh. Oh. Ano natin? Yung movement ng kamay niya, nakikita niyo ba? Oh. Tingnan mo yung movement ng kamay niya. I-straight niya daw, pero ginagawa niya, tinwist niya na, ginanon niya na. Diba? Ginanon niya. Nakita niyo o hindi? Diba? Oh. Tinwist niya na, oh. Diba? May technique siya kung paano niya ginagawa. Pero pag ikaw mismo ang gagawa dyan, mahirap. Kasi nga may technique siyang ginawa eh. Parang, ginanon niya muna, in-straight niya, diba? Tapos ginanon. Hindi ko kayang gawin dito. Kasi malambot yung nasabi naman ni Julius Babaw. Malambot yung tinidor niya, diba? Oh, i-forward na natin, men. Oh. Bago niya ibigay kay Julius Babaw yan, yung tinidor na yan, naka-twist na yan. Tamo, kino-covera niya yung neck ng ng tinidor. Ayan oh, naka-twist na siya oh. May HD pa ba to? O, HD natin ha. Para makita nyo maigi. Bago niya ibigay kay Julius Babaw yung yung tinidor, naka-twist na yan, oh. Ayaw niya ipakita. Kailangan kuberan agad ni Julius Babaw yung O ngayon, dahil nakuberan na ni Julius Babaw. Close? Ano gagawin ko? Gagano ko agad? Now, go like this. Yan o, twisted na yan eh. Tignan mo itsura nung tinidor niya, naka-straight itong head, pero tagilid na yung Kaya mo i-point ng pag-ganon? Yan, perfect. So pagka niya, pinakawalan na ngayon kay Julius Babaw yung yung twisted na yan oh. Diba? Trickery itong ginagawa. O isa pang isa pang revisit ng trick ni ni Sir Nomer. Hindi, sulitin ko na to para ma-review natin lahat ng ginagawa niya. 'Di ba? Proud na proud pa siya dito, men. Oh, temo. 'Di ba? Ayoko nang ganyan kasi na tayo mga Pilipino. 'Di ba? Ang hirap na nga ng buhay natin tapos
Hindi mo pa sabihin na yan ay magic trick, 'di ba? May sinasabi ka pang nano-nosebleed ka kamo pag ginagawa mo niyan, 'di ba? Ay, oh my God! 'Di ba? O ito, isa pang trick ni Sir Nomer, revisitation. Malamang napanood niyo na rin sa akin 'to eh. Nung unang dinibang ko 'to. Ito. Anong nangyari rito? Binigyan mo ako ng... Binigyan kita ng tansan. Sabi ko, Noms, nakabend ka na ba nito ever? Okay, pero this time hindi ko susubukang i-bend yung tansan. Pero, syempre kung dito ko siya ilalagay, kasyang-kasya. What you gonna try and do? You gonna open the tansan inside? Yeah. Oh. From the bottom, ipapasok niya yung tansan sa loob. Hindi naman natin nakikita eh. Shut up. Tonight lang yan, Nomer. Sabi mo, pag-aaralan mo. One minute lang. Na ano na naman eh, ano na naman tayo ni Sir Nomer eh, na trick na naman tayo, di ba? O, paano nangyari naman yon? Again, no. Di ba? May program before na Mask Magician. Dito ni-reveal yung trick na yan. Kung mapapansin nyo, ganyan din yung ginawa ni Mask Magician. Here's a trick that street magicians use to make us think that they have freakish powers. A bent bottle top and an empty bottle are all it takes. The magician taps the bottle top against the bottle to prove it's solid. But watch. With the bottle top resting on his fingers, he continues to tap until it's inside the bottle. Now that is freaky. Diba? Paano nangyari yun? Ano secret? Is this special powers at work or just another menacing mind game? It's very simple. The trick is in the ring he's wearing. May sing-sing pala siya na may magnet. It's magnetic and powerful enough to attract the metal bottle top. The other secret is actually two bottle tops. When the illusion begins, one cap is already hidden inside. Ayun o, nandun na sa loob yun. The magnetic ring. The cap outside is tossed up from his hand and caught by the ring, while the cap inside is released. It looks as if it's passed through the glass, but we're really just seeing the cap that was inside all along. Diba? That's the last time a magician will fool you with that cheating secret of the pro. Diba? Oh, ito yung balik tayo kay Sir Nomer. Mapapansin nyo, may ring daw pala na may magnet. Tingnan nga natin yung kamay ni Sir Nomer kung may ring. Oh, di ba? May sing-sing siya diyan. May sing-sing siya na may magnet. Oh. What you gonna try and do? You gonna open the tansan inside? Yeah. Oh. Oh, di ba? May ring siya doon sa loob eh. Tapos pagka ipapasok niya na, i-release niya na yung magnet. Tapos yung kanyang yung isang tansa niya, itatapon niya na sa likod niya, tinan nyo. Yung hawak niya. Yan na, oh. Re-release niya. Oh, 'di ba? Na-release na. Oh, sabay tinago niya sa likod yung isa. Tinapon niya na sa likod lang yan, Nomer. Sabi mo, pag-aaralan mo. 'Di ba? Ano ba? Tapos ito ba? Last na. 'Di ba? Ito, nakita ko ito kagabi. Bago ako matulog, nakita ko. Ito pala si Nomer Mind Master. Nanggagamot din. Andito siya sa team ni Nick Banayo, oh. Para ipahiya ang mga katulad nila. So dito daw kasi may nanunubok sa kanila. Isang tropa sila ng
manggagamot dyan eh. Dahil kami mga tunay na manggagamot, hindi kami nanloloko ng Katim tao. pala ito ay 4 years ago, mga men. 4 years ago, nila lahat dito, nanggagamot pala ito si Nomer. Yung mga subok, kung nagloloko ito o hindi. Pero, alam talaga namin nung umpisa pa lang. So, pinagbigyan namin. Nung time na pumunta na rin siya dito, di ba? Pumunta na rin dito yun. Nung una, hindi namin ipinahiya, pinagbigyan namin. Di ba? Pero napag-usapan na namin yon. Hindi ka namin in-upload yung video eh. Panakin kita mag-drive. Ha? Tapos ngayon bumalik na naman. So napagdesisyonan na namin na hindi na pagbigyan talaga. Kasi baka mayroon lang mga gustong malaman kung talagang totoo kami. So kayo na yung makakaalam, mahusgahan ninyo kami kung totoo kami o hindi. Pagkatapos yung mapanood itong video na ganito. 'Di ba? Dinidepensa nila kasi parang may nanunubok daw sa kanila na sila daw ay fake. Paano yan? Napatunayan natin na yung ginagawa ni Sir Nomer ay fake. Then gagamitin mo sa... Dito na ako tutol. Okay ka lang na maging magician eh. Entertainment lang naman yun eh. Sabi nga ng mentor mo, di ba? Pero yung gagamitin mo sa ganyan, men. Men, wag naman, please. Wag naman. Marami tayong kababayan na naghihirap. At dito ba, sinabi pa dito na yung nagpapabayad sila. Ikaw, ano masasabi mo dun sa ginawa? Kasi nung una, pasyente ni Francis yun. Nagtataka si Francis, yung mga tarak ni Francis nung una, hindi tumatalab. Kahit anong tusok talaga. Kahit anong tusok, kahit may tarak na ng orasyon, hindi tumatalab. Sabi namin, ang tigas nito. Hindi tumatalab kasi nga, hindi naman totoo yung panggagamot. Pag skeptic yung nagpagamot sa inyo, hindi talaga tatalab. Dito, dinidiscuss lang nila kung ano yung mali doon sa nagpapagamot. Ibig sabihin, wala naman talaga sakit. No, so na-video namin yon pero hindi namin in-upload. Tapos ang dami namin... You know, Nomer Mind Master, Mayor Sentido pa pala yung yung name mo dito, no? May nakitang mga red flag doon. Katulad ng yung mga irregular na pagmumulat. Well, nangyayari naman talaga na nagmumulat yung ibang pasyente kahit may sanib. Pero yung sa kanya, napaka-irregular. Kasi pag pagmulat niya, nag-o-obserba. Nag-o-obserba siya. So, kanina, bumalik siya at natapat siya sa akin, naging pasyente ko. Diba? Tumatanggap din pala ng pasyente to, min eh. Sir Nomer, ba't ganyan ka? 4 years ago. Ginamit mo yung talent mo sa magic sa ganyan? Ano ba? Ano yan eh? Dito, mababawasan credibility ni Sir Nick Banayo. After ka ma-expose na trickery yung ginagawa mo, yung pala nagganyan ka dati. Hindi, pwede naman mangyari. Totoo yung panggagamot mo, ano? Pero bigla naging magician? Hindi na ba kayo magkakaroon ng doubt doon, men? Ang sabi niya, yung tubig daw na binigay namin sa kanya ay mapait. Naisip ko, paano magiging mapait yun? Hindi naman gano'n ang epekto nun. So, sumubok ako rito ng isang pang-test. Hindi ako bumulong ng orasyon this time. Normal na tubig yung ibinigay ko sa kanya, pero kunyari, umarte ako na bumulong, binigay ko sa kanya, ang sabi niya, mapait daw yung tubig. Paano kung hindi ka naman talaga umarte? Diba? Tamo, sanay na sanay ka na kunyari may binubulong. Inaano ko lang sinasabi ko lang sa inyo. Diba? So, medyo naging threat sa grupo nila yon na may nakapasok na nagsusubok sa kanila. So doon ko na nalaman talaga na umaarte to. Pero sinakyan ko pa rin. No, hindi. Pinapalabas mo lang na sinakyan mo dahil kasi kung si Nick Banayo pag nalalaman niya fake yung ginagawa, hindi niya sinasakyan eh. Palusot na lang yon na sinakyan mo kunyari. 'Di ba? Palusot na lang yun, men. Ano na lang yun? Bukan ko pa rin pagpasapi. Yung stick na ginagamit ko, pagtapat sa kamay niya, sa daliri niyang ganon, wala akong bulong. Pinakita ko sa kanya walang bulong. Tignan ko, mahalata niya. Pagtapat ng ganon, bumikit na kagad ng ganon. Hindi pa ako bumubulong ng isa pang bulong na panawag natin. Panawag natin. Ayun na, nagsimula na siyang masaktan.
Si Jao, nasubukan din ni Jao, nakaupo rin din si Jao. Gangster, Jao, ano napansin mo nung... Una pala napansin ko na may diferensya eh. Yung may something kakaiba dun sa lalaki. Kaya nung hindi natin napupunta rin. So, in fact, si Kuya Raul kanina, wala namang alam sa... Hindi mo maalam. Nandito yung tansa nung tagal, nasasaktan siya. So yun, ay si Tumulong ka talaga ng orasyon. Mga gangster to eh. Ulam. Pero this time wala naman talaga kaming binubulong pero masama. Yun, meron kaming doon, isa pa yun. Meron kaming actual na forward natin to. Siyempre. So, sana lang wag nyong subukan kami o kung may binabalak man kayo sirain kami, sana wag naman kasi wala namang pong masama sa ginagawa namin. No, meron. Bawal sa batas yung ginagawa nyo, min. Hindi, tamo ha. Hindi ko naiintindihan dito sa part na to nagsasalita si Sir Nick Banayo. Meron man mga tao gusto kami subukan para sa sirain kami, no? Alam mo, isa na din doon singit ko lang about doon sa bayad, no? So sa amin kasi, isipin nyo kami ngang may bayad, sinusubukan pa. Paano pa yung mga libre? Diba? Hindi ko nakikita yung logic nun. Yung mga libre, parehas lang naman kayong ano ngayon kung subukin din kayo? Kung hindi naman fake ang ginagawa nyo, bakit masyado kayong Diba? Hindi ko naiintindihan yon. Kami na nga may bayad, sinusubukan. Paano pa yung walang bayad? May logic ba? May sense ba yung sinabi ni Sir Nick Banayo? Mga libre, malamang pagka sumigat yan, susubukan din yan eh. Sa amin, gusto nyo kaming lokohin? Ay di sige, walang problema. Wala daw problema, gusto mong lokohin. Pero banda dito, sinabi niya, tulong sa mga may sakit, sa mga taong nangangailangan. Huwag ninyo gawing biro yung mga ginagawa namin. Kasi... Akala ko ba walang problema? Bakit nakikiusap ka ngayon na Di ba men? Rattled sila pag tinetest sila. Di subukan, di ka. Subukan, tas gagamitin na naman yung yung pagtulong. Purpose naman namin dito ay makatulong sa mga may sakit. Kung purpose nyo makatulong sa may sakit, men, hindi kayo nagpapabayad. Di ba? Kung yun ang purpose nyo, hindi kayo nagpapabayad dapat. Tutulong nga kayo eh. Saan kayo nakita ng tumutulong na nagpapabayad? May tulong ba yon pag nagpapabayad? No. Nagbibigay kayo ng serbisyo nyo. Binabayaran kayo. Hindi tulong yan, men. Blabag nga sa batas yan eh. Article 318 eh. Yung ginagawa nyo eh. Sasabihin nyo naman, bakit hindi mo i-demanda? Ba't ako magdidemanda? Ako ba yung ginamot niyan? Na hindi naman, yung wala naman nangyari? Ako ba yung ginamot niyan? Hindi naman akong ginamot niyan eh. Na hindi satisfied eh. Tingnan nyo namin, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Wala naman nagre-reklamo. Yun na nga eh. Porkit ba wala nagre-reklamo, hindi na ba labag sa batas yan? O pag may ni-rape ka dyan at di naman nag-complain yung ni-rape mo, o ibig sabihin wala ka bang ginawang labag sa batas? Pag-uutak nyo pagtanggol nyo lang yung mga yan. Diba? I'm so sorry, hindi ko tinutukoy dito yung panggagamot nila na peke, pero yung logic ng sinasabi ni Sir Nick Banayo, hindi ko naiintindihan. Diba? Actually nga, pagka nagpapabayad ka, ang kabilin-bilinan ng Diyos, wag magpabayad talaga min eh. Pag ganyan, let's say, kiniklaim nila na galing sa taas yung power nila. Pag galing sa taas yung power nila, wag kayo magpabayad. Diba? Madalas ko naman sabihin dito yan eh. Yan ang tanging paraan para malaman kung fake ang manggagamot. Yung nagpapabayad. 'Di ba? Maging biblical tayo. Ayon dito sa sa Mateo 10:8. Ang utos ng Diyos diyan, mga pagaling kayo ng may sakit,
magpabangon kayo ng mga patay, mga glinis kayo ng mga ketong, mga palabas kayo ng mga demonyo, magpalayas ka ng demonyo, tinanggap nyong walang bayad, ay ibinigay nyong walang bayad. O pag walang bayad na nakuha nyo yung power nyo, huwag kayong papabayad. Sabi ng Diyos yan. Huwag nyo akong pipilosopohin na bakit yung mga doktor nagpapabayad, nagpapagaling? Bakit tinanggap ba ng doktor yung talent nila sa pagpapagamot ng walang bayad? Pinag-aralan nila yon. Nag-tuition sila sa medical school. Di ba? Kayo naman, ayan ang sabi kapag binigay sa inyong walang bayad, yung mga power na yan, di ba? Ibigay nyo ring walang bayad kasi ang purpose niyan, tumulong talaga. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, paano naman mabubuhay yung manggagamot kung hindi sila maniningil? Ay problema nila yon, binigay sa kanila ng Diyos. Di magtrabaho sila ng ibang trabaho. Di ba? Pero magpagamot sila ng walang bayad. Mahirap talagang maglingkod sa Panginoon. Mahirap. Kaya nga hindi ako nagpare. Dahil makasalanan akong tao eh. Di ba? Paano mo masasabing peke yun na nakakapagpagaling nga, di ba? Sabi sa Mateo 24:24. Di ba? Pinapakita ko lang sa inyo na yung mga sinasagot ko, hindi science to, biblical to. May basihan tayo, men. Di ba? Ito ha. Hindi nga natin malaman kung ano galing sa ano yan eh. At ayon sa Mateo 24:24, basahin natin. 'Di ba? Ang sabi nyo, paano nakakapagpagaling 'yon? Paano yung naging fake? Nakakapagpagaling sila. Sabing ganun kasi sa Mateo 24:24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala. Di ba? May mga himala sila ipapakita, mga kababalaghan upang iligaw kayo. Kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos, kahit nga yung mga makadiyos malilito na itong mga lilitaw na to na huwad na Kristo at propeta ayon sa Bible di ba? Hindi naman porket gumaling yung isang pinagaling, totoo na yon. Di ba? Magpapakita namang himala na ganyan, di ba, men? Anyway, medyo na palayo lang, mag-iisang oras na pala akong daldal ng daldal dito. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.